Naku po, eto na nga ba sinasabi natin mga tol? Tila ba binabakuran na mga tol ng China ang Skoda Shoal? No, dahil sa huling monitoring mga kapatid, no, mas dumami pa daw ang mga barko ng China na namataang umaaligid sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, no? 251 daw Chinese vessels ang namataan diyan, no? Pinakamarami ang naitala sa Skoda Shoal mga tol. 'Di ba? Ang tanong, makakapasok pa ulit tayo dyan o hindi na? No, yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary about dito sa balitang to mga tol. At pag-uusapan natin ang mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Pero bago natin to simulan, syempre bilang Pilipino, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Dapat may pakialam tayo sa mga ganitong issue mga tol, no? O lagi nga nating sinasabi, ito ay hindi tungkol sa mga politika o kung sino mga partido ang sinusuportahan ninyo. Ito ay may kinalaman sa soberanya ng ating bansa. Bilang isang lahing Pilipino mga tol, kaya dilawan ka man, pula, asulo, kung ano mang kulay mo, pula, di ba? Dilaw, ano pa ba? Ano pa bang kulay nung isa? Di ba? Kahit ano pang kulay na sinusuportahan mo mga tol, 'di ba? Iisang lahi tayo rito Pilipino, kaya kailangan may pakialam tayo sa ganito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to, mga tol. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For what? O di ba? Tulad nga nung sinasabi natin nung nakaraan, yung pagbaba ng bilang ng mga barko ng China, mga tol, walang bilang yun 'Di ba? Kasi ganun naman sila bababa, tataas, bababa, tataas. 'Di ba? Nagro-rotate lang sila mga tol, paikot-ikot lang. Pero ngayon, sabi nga rito, 'di ba nung nakaraan bumaba daw ng onte yung mga barko nila. O ngayon, 251 Chinese vessels daw ang namataan sa West Philippine Sea. Sa kabuuan pinakamarami daw ang naitala sa Skoda Shoal. Whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Muli na namang tumaas ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng Philippine Navy, umabot sa 251 ang Chinese vessels na namataan mula September 17 hanggang kahapon. Odo? 157 to 251, almost 100 mga kapatid ang nadagdag na barko. Mas marami ito kumpara sa 157 na naitala noong nakalipas na linggo. Ito na ang pinakamataas na bilang ng Chinese ships na namonitor ng sandataang lakas mula nang mag-umpisa ang kanilang monitoring sa galaw ng Chinese sa West Philippine Sea. Naobserbahan ang muling pagdami ng puwersa ng China mahigit isang linggo matapos mapilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Skoda Shoal. Ayon kay Rear Admiral Kaya talagang hindi natin maiwasan mga tol alam mo yun, magkaroon ng alinlangan at agam-agam sa ating dibdib mga tol. Dahil nga dun sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa, pinapangambahan natin kung makakabalik pa ba tayo dyan sa may Skoda Shoal. Diba? Kasi umalis nga ng walang kapalit mga tol O, diba sabi nga dun sa mga nakaraang balita, lumayag na daw, naglayag na yung barko pero wala pa tayong nababalitaan kung nakarating na ba, kung nakapasok na ba, diba? O naharang ulit. My goodness. Lalo ngayon mga tol, mas dumami mga barko. Roy Vincent Trinidad, tagapagsalitaan ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea. Posibleng nagpadala ng mas maraming bantay ang China dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Not only the weather, there are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down. After the disturbance is passed, it increases. Sa na-monitor na Chinese forces, kapansin-pansin ang pagkukumpulan ng marami nitong Coast Guard vessels at Navy ships sa Sabina Shoal. Nakapaligid rin ang mga barko sa inaangkin nilang bahura sa Ayungin Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na umabot ng mahigit 200 ang barko ng China. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. The number 11 warship is in Sabina Shoal, 16 Coast Guard and 55 Maritime Militia. I don't want to speculate on their presence. It is within the force projection capability of the entire South Sea Fleet. Ito nga kasi yung gustong i-project at gustong ipakita ng China, 'di ba? Masyado silang malaki, masyado silang marami. Superpower sila mga tol, 'di ba? Kinukuha nila yung mga teritoryong gusto nilang kunin sa pamamagitan ng puwersahan. Magpapadala sila diyan ng napakalakas na puwersa o napakaraming puwersa mga tol. Outnumbered talaga tayo mga tol.
'Di ba? Napakaunti ng barko natin. Nag-iisa nga lang yung barko natin doon sa Escoda Shoal na wala pa. 'Di ba? Tapos sasabihin natin na hindi nila kontrolado 'yan. Masasabi lang natin na hindi nila kontrolado 'yan kung makakabalik tayo diyan ng walang hirap. Kaso doon pa nga lang sa mga resupply mission itong nakaraan, mga tol, pahirapan eh. 'Di ba? Paano natin masasabing pahirapan? Nagutom nga eh. Nagutom nga yung mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa eh. So paano hindi magiging kontrolado nila yan? Lalo ngayon, mas dumami pa barko nila. Ang tanong, may balita na ba kung nakapasok na ba yung barkong ipapalit doon sa Teresa Magbanwa? Wala pa tayong balita, mga tol. Ngayon, tila ba binabakuran na to ng China? Diba? Napakalakas nito, mga tol. Kaya kailangan maingat talaga yung kilos ng AFP o ng PCG eh. Hindi pwede yung basta-basta ano na lang eh. Alam mo yung mabagal masyado kilos. 'Di ba? Sobrang bagal. Biruin mo nakapag-airdrop tayo ng resupply. Umalma nga ang China dun eh. Dun sa airdrop resupply mission natin dun sa Teresa Magbanwa. Delikado daw sabi, mapanganib daw. 'Di ba? Tapos hindi na nasundan 'yon, mga tol. Kinapos. Naubusan na ng pagkain yung Teresa Magbanwa. Hindi nga nakapagpadala ng kapalit eh. Bago umalis eh. Biruin mo 1 week bago nakapagpadala ng kapalit tapos hindi natin alam ngayon kung nakapasok na ba o hindi. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng Philippine Navy na hindi pa rin kontrolado ng China ang Diba? Yan ang tinitiyak nila. Tinitiyak nila na hindi daw yan kontrolado ng China. At mga tol, hindi tayo sa sa sinasabi nila, hindi tayo sa against. Pero ando dun pa rin yung mga agam-agam natin, mga tol. Paano natin masasabing hindi yan kontrolado ng China? Napakarami nila dyan. Ano ba nagde-define para masabing kontrolado at hindi kontrolado? Diba? Ano ba magde-define dyan para masabi mong hindi nila kontrolado yan? Sino may control? Tayo? Asan yung barko natin? O sabihin natin, walang nagko-control dyan. Basta marami lang silang barko dyan pero hindi nila kontrolado yan. Na talaga ba? Sabina Shoal. Malaya rin nila na nakakapagpatrolya ang mga barko ng Pilipinas doon, pati nasa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng pinagtatalo ng West Philippine Sea. The mere fact that the AFP, the Navy, the Air Force, and the Army could continue performing our mandate. We continue sailing the seas and flying the skies. Not only the AFP but also the other government agencies. It only indicates that nobody has control of that vast expanse of water. Nakaraan nga lumilipad yung eroplano ng BFAR, dinikitan ng ng PLA helicopter eh. 'Di ba? PLA Navy helicopter nila. Pero sige, ano natin, mga tol, for the sake of the argument, 'di ba? Sabihin nga natin hindi kontrolado ng China yan. Pero wag naman sana nating payagan talagang makontrol ng China yan. Sana talaga madagdagan yung puwersa natin. Kailangan talaga yung gobyerno natin, mga tol, matugunan nila yung pangangailangan ng ating Department of National Defense, yung AFP natin ng Navy natin, mga tol. Kung magkano man yung hinihinging budget, sana maibigay talaga nila yung budget, mga tol. Kasi meron pang isang balita mamaya pag-uusapan natin. Tinapyas daw yung budget o yung pondo ng DND. Mamaya pag-usapan natin yun, mga tol. Panoorin muna natin to. In the South China Sea. Samantala, sa ulat naman na may Chinese research vessel na umaaligid umano malapit sa Palawan, sinabi ng Philippine Navy na idineploy na sa lugar ang isang Coast Guard vessel at 3 barko ng Navy, subalit hindi umano nila naabutan ang sinasabing barko ng China. Yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. Natakasan sila. Iniulat din ng Philippine Navy na dumating na sa bansa noong 1 linggo ang 2 pa nitong bagong fast attack interdiction craft missile platform mula sa Israel. Ayos yan, nadagdagan tayo ng 2 missile boat, mga tol. Pandagdag ito sa 6 na fast attack crafts ng Philippine Navy na ginagamit sa high-speed operations. Ryan Lacanlale, UN. Alright, eto namataan nga at na-monitor, mga tol, na mas dumami ngayon ang barko
ng China, no, dito sa West Philippines. Si halo-halong barko 'yan, mga tol. Merong militia vessels kasi 'yun ang pinakapampadami ng China, parang pawn ng China 'yan Pamparami nila 'yan, mga tol. Tapos andiyan dyan yung navy nila, andiyan dyan na rin, mga tol, yung mga CCG nila, yung China Coast Guard nila. Ang kailangan talaga natin dyan, mga tol, dagdagan natin yung mga assets natin. 'Di ba? Dagdagan natin yung ating mga pangangailangan o yung ating pondo para meron tayong budget para palakasin yung ating sandatahang lakas, no? Pero dito sa isang balita, mga tol, eto mula naman to sa News 5. Yung kanina UNTV to, mga tol, UNTV. Ito naman mula sa News 5, mga tol. Sabi rito, tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program ikinabahala ng ilang senador, mga tol. Napakaliit na nga ng budget natin no? Para sa ating mga sundalo, tinapyasan pa. Hinihiling ng ilang senador na bigyang prioridad ang Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Dahil malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget, no, ng Department of National Defense. My goodness. Ito nating panoorin, mga tol. Hinihiling ng ilang senador na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Diba? Anong mangyayari, mga tol? Diba? Yung pondo para sa pagtatanggol sa ating bansa, tatapyasan pa. Kahit nga hindi tapyasan yan, mga tol, no match pa rin tayo kung palakihan ng pondo. Diba? Alam naman natin, mga tol, kung magkano ang pondo para sa militar ng China o militar ng ibang bansa, mga tol. Napakalalaki ng pondo niyan. Sa atin, maliit na nga, tinapyasan pa. Saan dadalhin yung mga tinapyas? Diba? Saan dadalhin? Ang dami na namang paggagamitan, mga tol. Ay nako, hirap na lang magsalita kung saan mga dadalhin yung mga yan. Malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense. Grabe, Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Paano natin ipagtatanggol yung West Philippines niyan kung ganyan? Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program para sa 2025. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humuhupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Talagang hindi huhupa yun, mga tol. Diba? Matigas ulo ng China at saka walang kumakastigo kasi sa kanila. Superpower na country yun Diba? Hindi naman natin inaambisyon na tapatan ang China, which is a superpower. But again, our aim is to achieve that minimum credible defense posture, yung pong hindi naman tayo binabastos. Tama. Bastos. Maraming bigas pa ang kakainin ng Pilipinas, mga tol. Kahit mahal na bigas ngayon, bago natin matapatan ng China, mga tol, napakalaking bansa nun. Diba? Napakalaki ng pondo nun para sa pagpapalakas ng kanilang militar. Kaya nga sila naging ganyan dahil talagang pinondohan niya ng bansa nila Hindi natin kayang tapatan yon kasi habang umaabante tayo, umaabante rin sila, hindi naman sila humihinto So paano natin sila mahahabol? Pero yun nga mga tol Diba? Hindi na nga ganun kalaki yung budget o pondo ng ating mga militar. Tinapyasan pa. Sa pagdinig kanina ng Senate Finance Subcommittee sa higit 254 billion pesos na panukalang budget ng Department of National Defense para sa 2025, 75 billion pesos lang ang inaprobahan para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. My goodness. AFP Modernization Program, mga tol, 245 billion ang proposed budget ng DND o yung proposal ng DND. Para yan sa pangangailangan ng depensa natin, mga tol. Ang naprobahan lang ng National Expenditure Program is 75 billion lang, mga tol. Grabe. My goodness. Lagpas kalahati Lagpas kalahati yung tinapyas, mga tol Diba? Samantalang yung iba pinupondohan 100 plus billion. Para saan? Eto para sa pagtatanggol to sa... Ay nako. Paano makakahabol ang Pilipinas niyan, mga tol? Paano natin ipagtatanggol? Diba? Kita mo naman, mga tol, kung gaano tayo binubugbog ng China sa West Philippine Sea. Paano ipagtatanggol ng ating mga otoridad niya, ating mga sundalo yung ating West Philippine Sea kung ganito? Pero mo nagugutom nga sila
Malayo yan sa proposal nila na 245 billion pesos. Grabe. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondo para palakasin pa ang kakayanan ng bansa pagdating sa territorial defense. Saan mapupunta yung pondo? Oh, kurakot. Kukurakutin na lang. 'Di ba? Mapupunta na lang sa iilan. Idagdag pa na 25 billion pesos dito ay nasa unprogrammed appropriations o wala pang tukoy na source of funding. May ilang gamit daw na maaapektuhan dahil sa budget cut sa AFP Modernization Program. Biruin mo, ngayon tayo lalong mas kailangan ng pondohan ng ating militar dahil meron tayong banta sa ating soberanya. Ngayon pa naman ba talaga kakaltasan at tatapyasan ng ganun? The biggest items that will be affected are additional domain awareness like radars. Giit ni Senator J.V. Ejercito, hindi na dapat i-delay pa ang modernisasyon ng AFP na kabilang pa man din sa priority programs ng gobyerno. Baka pag magising tayo, Mr. Che, pag hindi natin nabili ito, yung China nandyan na sa tabi natin. Lahat ho ng bansa naghahabol because every year it is a race. Oh, tapos reklamo sila ng reklamo kapag humihingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Sinasabi nila kaya na daw natin, kaya natin. Paano natin kakayanin yan kung yung budget ng ating mga sundalo tatapyasan nila ng ganun? Tapos saan dadalhin? Ay, naku po, Pilipinas, ano nangyayari sa'yo? Bakit kasi may mga nakaupong ganun? So tayo, doble habol pa ang kailangan po. Pino na rin ni Ejercito ang mababang defense spending ng bansa na nasa 1% lang nitong 2024. Mababa yan kumpara sa mga kalapit nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand na nasa 3 hanggang 4%. Malaking bagay raw kung mapapataas ang defense spending sa 2%, bagay na sinagundahan ni Teodoro. Malaking tulong ho yung 2%, lalo na ho sa Navy para yung presence ho natin sa West Philippines, paikot-ikot, consistent, strategic yung presence. Diba? Ay, naku po. Mababa na nga ang pondo. May mga kalaban pa. Tapos may mga fake news pa rito sa Pilipinas. Katulad na lamang nung nakaraan, di ba? May mga nagpapakalat ng balitang nag-resign na daw ito si Secretary Gibo sa gabinete ni PBBM, mga tol. O, di ba? Mga tol, ang daming katunggali. Pero tignan mo naman, no, 245, ginawang 75. My goodness. No? Hindi man lang umabot sa kalahati, mga tol. Kahit kalahati man lang, no? Pinagsusumite naman ng komite ng wishlist ang DND kaugnay ng mga proyektong kinakailangang mapondohan na inaasahang pag-uusapan naman sa isang executive session. Sa huli, lumusot sa komite ang panukalang 2025 budget ng DND. Nakatakda na itong isa lang sa plenaryo. Nagbabalita mula sa... Okay mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to? Pwede kang magbigay ng komentaryo, pwede kang magbigay ng iyong saloobin, at pwede kang magkomento mga tol sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.